sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Barangay Ginebra San Miguel star point guard L.A. Tenorio. Labis na ikinatuwa ang nalalapit na reunion two-time PBA Grand Slam champion coach Tim Cone. Well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino. Naniniwalang handa na para sa panibagong world title shot si Pinoy knockout artist Nonito Donaire Jr. Tatlong miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP hindi pinayagang humataw para sa Team Pilipinas sa 2015 Vietnam Women's Volleyball Invitational Open. Philippine Azkals football team aminadong mabigat na kalaban ang Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. American power buster Zach Johnson kampiyon sa British Open Golf Championship. Free agent point guard Reggie Jackson magbabalik sa roster ng Detroit Pistons. Spanish rider Ruben Plaza namayani sa 16th stage ng 2015 Tour de France. At second seed Elina Svitolina laglag sa opening round ng Istanbul Tennis Cup sa Turkey. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis. Kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa professional basketball, labis na ikinatuwa ni Barangay Ginebra San Miguel star point guard L.A. Tenorio ang nalalapit na reunion nila ng two-time PBA Grand Slam champion coach Tim Cone. Ito'y dahil naniniwala siya na makakatulong ng malaki ang 57-year-old American mentor sa asam ng Ginebra na matuldukan ang kanilang 8-year title drought sa liga. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Isa sa mga long-time triangle disciple ni Coach Tim Cone, may obligasyon sila na pangalagaan ang integridad ng multi-titled mentor. Ayon kay Barangay Ginebra San Miguel point guard L.A. Tenorio, tiyak na makakatulong ng malaki si Cone sa kanilang asam na matuldukan na ang kanilang 8-year title drought sa liga. Bukod pa rito, dapat rin umano nilang pahalagahan ang sakripisyong ginawa ng San Miguel Corporation Management, madala lamang sa kanila ang 57-year-old American bench tactician. It's up to the players na di ba, to show the right character, the right discipline na ibibigay ng suklaan namin to Coach Tim and to help him, di ba? And, di ba, din yan na binigay sa amin si Tim Cone. That's not easy. Di ba, kita naman natin yung reaction ng mga fans from the PSA. Hindi ganun kadali ginawa ng management. So, the management gave Coach Tim sa amin. So, it's up to us, the players na di ba, na we build on that. Di ba, tulungan namin si Coach Tim. At bagamat masaya siya sa nalalapit na reunion nila ni Tim Cone, humiling naman ng mahabang pasensya mula sa mga players, team management at fans si Tenorio dahil hindi umano magiging madali ang pagkabisa sa pamosong triangle offense. And that's part of the process. Struggle ka muna, hindi naman automatic ng hindi coach sa PBA, automatic pagiging isang team, champion ka agad. Hindi naman ganun, hindi mo Superman yan, di ba? Sina Tenorio at Cone ay may 4 na seasons na nagsama sa Alaska Aces side kung saan kumopo sila ng kampyonato sa PBA Fiesta Conference noong 2009. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Samantala, nakasentro lamang kina big man Muwala Tautua at Troy Rosario ang mahihirang na top overall pick sa paparating na PBA Rookie Draft. Ito ang ipinahiwatig ng Talk and Text Tropang Texters, ang koponan na nagmamay-ari ng top overall draft right. Si Haji Kaaminyo. Masasabing maswerte ang pagkaka-acquire ng Talk and Text Tropang Texters ng top overall draft rights mula sa Blackwater Elite. Ito'y dahil may available na quality big man sa rookie pool tulad ni Phil Tongan slotman Muwala Tautua, Gilas Cadets power forward Troy Rosario at iba pa.
Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Talk and Text point guard Rob Labagala na malaking bagay para sa kanila ang number 1 pick. Lalo pat nangangailangan sila ng karagdagang puwersa sa front court. Siyempre, malaking bagay yun bro. Kasi siyempre, sa lahat ng mag-draft, ikaw unang pipili. So, sino yung sa tingin best at kailangan para sa team, yun yung pipili. So, yun yung privilege ng number 1 pick. Ang kagandahan bro. So, blessed kami na kami nakakuha ng number 1 pick na yun. For the improvement siguro sa team namin. Siguro ang sa akin na siguro big man dahil yung panapat na Junmar, mga gano'n. So, may big man kami pero ang hirap kasi sa laki ng Junmar eh. Mga gano'n na parang makaka-match up sa kanila. Samantala, hindi naman itinanggi nila Bagala na masyado silang napagod kaya't nabigo silang umusad sa playoffs ng season-ending PBA Governors Cup. Siguro bro na pagod na rin siguro. Tingin ko nung kasi syempre sagaran kami ng second conference bro eh. Yung championship and then yung break konti-konti lang. So yun siguro bro. Yun siguro. And then at the same time hindi na siguro maganda yung pagkaka-blend namin. Then yun. Okay naman. So, sana next conference. Bukod kina Tautua at Rosario, may posibilidad rin na humabol sa PBA Rookie Draft si Phil American shooting guard Bobby Ray Parks depende sa kahihinatnan ng kanyang pangarap na makapasok sa National Basketball Association o NBA. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa women's basketball, tila may kinakaharap na problema sa pagbuo ng roster para sa FIBA Asia Championship sa susunod na buwan ang Perlas Pilipinas coaching staff. Ito'y dahil karamihan sa mga players na naglaro para sa bansa sa nakalipas sa Singapore SEA Games ay hindi available sa FIBA Asia Meet. Narito report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Bukas ang national coaching staff sa posibilidad na makasama sa ensayo mga dating miyembro ng Perlas Pilipinas team. Sa panayam ng Sports Radio, issue para kay head coach Patrick Aquino ang kakulangan ng mga players sa team practice dahil ilan sa core ng SEA Games roster ay abala sa kani-kanilang school activities. Ang Perlas Pilipinas ay naghahanda pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Women's Championship sa susunod na buwan. Yeah, siyempre yung mga dati pa rin, sila Melissa Jacobs, sila Gloriani, sila Flor Mata, and siguro sila Bishop Piatos, and siguro I'm also calling the names of the former team, sila Danica Jose and Claire Castro, to, kick it over, Kabilang sa mga players na malabo makasama ng national team ay sina Danica Jose ng Ateneo Lady Eagles at Claire Castro ng Far Eastern University Lady Tamaraws. Ng mga Philippine women na nakita ko, yung former Discovery, they're all talented players. Siguro, this time na mag-come around sila, get together, so we can form a really good and strong team for international competition. And to make us proud also na meron din palang women's basketball na magiging representative ng Philippines na magiging proud sila. Sa darating na Biyernes ang deadline sa pagsumite ng lineup para sa FIBA Asia Meet na opisyal na bubuksan sa Agosto 29 sa Wuhan, China. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga star players na hindi hahataw para sa Team Pilipinas sa Vietnam Women's Volleyball Invitational Open sa darating na weekend. Ilang araw matapos na mag-beg off si Open spiker Eliza Valdez. Tatlong national volleyballs na miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas naman ang nag-pull out sa national team. May report si Ms. Star de Los Angeles ng La Consolacion, Manila. May panibagong dagok na tumama sa nalalapit na kampanya ng Team Pilipinas sa Women's Volleyball Invitational Championship sa Vietnam. Ito'y dahil isang araw matapos na i-anunsyo ang roster ng Philippine Six, hindi naman pinayagan ng tatlong miyembro ng Sandatahang Lakas ng na humataw sa Vietnam Meet. Dahil dito, nagkukumahog ngayon si National Coach Roger Gorayev sa paghahanap ng magiging kapalit ni na Jovelyn Gonzaga, Micah Ortiz at Rhea de Maculangan. Ayon kay larong volleyball sa Pilipinas Incorporated Secretary General Ricky Palou,
Conflict of schedule ang itinuturing dahilan kung bakit napuwersa ang AFP na huwag paglaruin sa national team ang 3 soldier volleybells. Hindi final kasi all of a sudden hindi pinayagan. So we're looking for replacements from the pool. So hindi ko alam kung sinong pinili ni Roger. Hindi ko pa nakakausap kasi kanina umaga lang namin nabalitaan kung na hindi pinili 6 o'clock this morning. Sa kabila nito, tiwala pa rin si Palu na maganda ang ipapakita ng mga national volleyball sa week-long tournament. We're hoping that they will do well, no? Although we don't expect much kasi kulang rin na naman sa training, ano? That's why sinasabi ko nga sa lahat na in the future dapat we prepare for all the tournaments that we're going to join, di ba? Dapat pinaghahandaan natin to. Kaya yung programa natin for next series, talagang paghahandaan natin dati itong mga international tournaments. Kabilang sa mga inaasahang hahataw para sa Team Pilipinas sa Vietnam Showpiece ay sina Risa Sato, Myla Pab, Nin Marciano, Honey Tubino, Suzanne Roses, Lizzie Ann Gatapantone, Abby Maranyo, Dindin Santiago Manabat at iba pa. Para sa PTV Sports, Star de Los Angeles, La Consolacion, Manila. Lipat naman tayo sa boxing. Naniniwala ang isang kilalang boxing expert ng bansa na handa ng parang sa panibagong world title shot si Pinoy knockout artist Nonito Donaire Jr. Ito'y dahil nakapaglisa na ng 2 magkasunod na stoppage victories sa tuna bouts ang tinaguriang The Filipino Flash buhat nang lumasap siya ng 6-round technical knockout loss kontra Jamaican rival Nicholas Walters noong isang. Narito ang report ni Mr. Rikyap Santos ng Sports Radio 918. Panahon na upang muling mapalaban para sa world title si 5 Division World Champion Nonito The Filipino Flash Donaire. Ito ang pinahayag ni well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino 3 araw matapos na magrehistro ng second round technical knockout victory si Donaire kontra French rival Anthony Seto sa Macau, China. Ayon kay Tolentino, sapat na ang 2 tune-up bouts na pinagdaanan ni Donaire para makarecover siya mula sa dinanas na 6-round stoppage loss kontra Jamaican champion Nicholas Walter noong 2014. Unang pinatulog ni Donaire si Brazilian journeyman William Prado sa kanyang comeback fight noong nakaraang Marso. Palagi ko, ready na si Donaire to have an upgraded opposition. Palagi ko, na-realize na doon pa rin ang lakas ko after the Walters fight. At ang tingin ko dito, parang susunod na yung Scott Twigg. Malamang ito na inaayos na laban sapagkat kaya niya nilabanan itong si Tool because ito ang road leading to Scott. Naniniwala rin si Tolentino na malaki ang tsansa ni Donaire na manalo laban kay WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg ng United sakaling maikasa ang match-up ng 2 ring gladiators. Ito ay kahit pa mas gusto umano ng mga British fans na makasagupa ni Quigg ang compatriot na si IBF ruler Carl Frampton. Kaya nga Frenchman yung kanila kumbaga kapitbahay lang ng Inglaterra yan para for the British fans to get acquainted dito kay Nonito Donaire Jr. And I think they are impressed with the way our fighters are. Sa ngayon ay tinatrabaho na di umano ng Top Rank Promotions ang proposed showdown ni Donaire at Quigg na posibleng idaos sa Dubai, United Arab Emirates sa buwan ng Nobyembre. Para sa PTV Sports, Rikyap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin. Hindi kontento ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP sa itinatakbuhan ng preparasyon ng mga national pugilists para sa Asian Championship sa susunod na buwan. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakapag-ensayo ang mga boxers na miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. May report si Ms. Arian Malyari. Mapela ng todong suporta mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Ito'y kaugnay ng kanilang nalalapit sa Asian Boxing Championship sa Thailand, kung saan mayorya ng mga national pugilists ay mga soldier athletes, tulad din na SEA Games gold medalist Yumir Felix Marshall,
Mario Fernandez, Junel Cantancio at iba pa. Sa lingguhang PSA Forum sa Malate, Manila, umaasa si ABAP Executive Director Ed Picson na mabibigyan ng go signal ng AFP para makapag-ensayo ang mga soldier boxers. Aminin ko, kinakabahan ako. I am very much concerned about this. We are way behind schedule at wala pa tayong team. Alam naman natin kung gano'ng kahalaga yan. Sana, mapagbigyan naman nila. Para magbigyan sila ng pagkakataon na makakwalify. Kasi first and foremost, yung na sinasabi ni Mr. Vargas, huwag na muna natin pag-usapan yung pagpanalo Pag-usapan muna natin yung pag-qualify. Hindi ka mag-qualify, so hindi ka na, wala kang pag-asa ang manalo. Wala kang pag-asa ng mga kapatid. Samantala, hindi naman pinangalanan ni Picson kung sino-sino ang mga boxers sa pinaplano nilang ipadala sa August 25 to September 5 meet. Because we have not been given the chance to evaluate the condition of our boxers. Marami gusto alam mo naman sabihin mo, hindi ka nag-training na kami, nag-training. Hindi ba? Unfair. Kung sabihin mo, hindi ka na training dahil ito na nabili namin. Wala pa kami. Ang Asian Slog Fest ay isang qualifying event para sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa football. Dahil aminadong mabigat ang laban, palalakasin ng dalawang bagong Phil-Foreign booters ang roster ng Philippine Azkals para sa matchup kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asia Qualifiers. Nagbabalik si Ms. Aryan Malyari. Ang Philippine Azkals football team na mabigat na pagsubok ang kakaharapin nila sa kanilang susunod na asignatura sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Sariwa mula sa pag-ani ng back-to-back victories kontra Bahrain at Yemen. Makakatapat ang Thomas Dooley mentored squad ang powerhouse Uzbekistan na may mas mataas sa FIFA World Ranking. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si team manager Dan Palami na kinakailangang malimitahan ng mga national booters ang mga nagawang pagkakamali sa mga nakalipas na laro upang magkaroon sila ng tsansa na ma-upset ang Uzbekistan side. Uzbekistan is the strongest team in our if we make this against a strong team like Uzbekistan, we'll be paying for it. And malaking chance na ma-convert ito nila sa goal. So that's what we will be working on. Ibinalita rin ni Palami na dalawang bagong Phil-Foreign players ang madaragdag sa roster ng Philippine 11 sa showdown kontra Uzbekistan. Well, the same players will be coming over and we will have additional players as well na pwede na maglaro sa atin. We called up a defender, si Alvaro Silva, and then isang batang manlalaro sa Germany, si Mike Ott. Sa Setyembre, itinakda ang matchup ng Philippine Azkals at Uzbekistan sa Philippine Stadium sa Bocaue, Bulacan. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isang 3-time world champion surfer naman ang maswerteng nakaligtas sa pag-atake ng isang pating sa South African waters. Alamin natin ang detalye sa report ni Haji Kaaminyo. Viral video sa internet ngayon ang insidente ng pag-atake ng isang pating kay World Surfing Champion Mick Fanning. Makikita sa naturang video ang paglitaw ng isang pating habang naghahanda si Fanning para sa kanyang surf attempt sa J-Bay Open sa South Africa. Agad na rumisponde ang mga service boat organizers at mabilis na napawi ang pangamba ng mga spectators nang makita nila ang paglangoy ni Fanning papalayo sa kabila ng matataas na alon. Tinatayang nasa 10 feet ang laki ng nasabing pating na nasuntok pa ni Fanning sa likod bago siya lumangoy papalayo sa lugar. Masasabing maswerte naman ang 34-year-old Australian surfer dahil ang surfboard lamang niya ang nasakmal ng pating. Kilala ang South African waters bilang isa sa may pinakamaraming shark species sa buong mundo, kung saan tinawag pang most dangerous beaches ang ilang lugar dito dahil sa malimit na pag-atake ng mga pating. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. American par buster Zach Johnson namayani sa British Open Golf Championship.
Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Magbabalik sa roster ng Detroit Pistons si free agent point guard Reggie Jackson. Ito'y matapos na pumirma siya ng 5-year $80 million deal sa koponan kanina. Unang na-acquire ang Pistons si Jackson mula sa Oklahoma City Thunder sa isang 3-team trade noong nakaraang Pebrero kung saan tumikada siya ng 17 points, 5 rebounds at 5 assists sa debut game kontra Washington Wizards. Nagrehistro ang 6'3" dribbler ng ikalawang career triple-double sa winning battle kontra Orlando Magic noong Pebrero 29 kung saan kumamada siya ng 26 mark, 11 boards at 10 assists. Inaasang makatulong si Jackson sa asam ng Pistons na makabalik sa playoffs sa kauna-unang pagkakataon buhat noong 2009. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Pinagharian ni Zach Johnson ng America ang British Open Golf Championship sa St. Andrews, Scotland. Ito'y matapos na daigin niya sa isang 3-man playoff kanina, sina Mark Leishman ng Australia at Louis Oosthuizen ng South Africa. Kapwa humataw ng birdie sa first extra hole sina Johnson habang nag-bogey naman dito si Leishman. Sa second playoff hole ay naka-birdie ulit si Johnson habang nag-bogey naman si Oosthuizen. Nagkaroon pa ng tsansa si Oosthuizen na mapalawig ang laban pero sumablay naman ang kanyang dapat sanay game-tying par putt sa last extra hole. Nagsumite si Johnson ng 4-day aggregate score na 15 under 273 at naibusa niya ang top prize na $1.8 million. Ito ang ikalawang major championship sa PGA Tour para kay Johnson matapos na magkampiyon siya sa US Masters noong 2007. Sa multi-stage cycling, inangkin ni veteran Robert ang top honors ng 16th stage ng 2015 Tour de France. Kagabi ay nag-breakaway ang 35-year-old Spaniard sa final climb at iniwan niya ang mahigit 30 segundo sa pagtawid sa finish line, sina Peter Sagan ng Slovakia at Yarlinson Pantano ng Colombia. Kinumpleto ni Plaza ang pagpedal sa 201-kilometer race sa clocking na 4 hours, 30 minutes and 10 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang career stage victory sa Tour de France. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si British cyclist Chris Froome, napanatili niya ang 3 minutes and 10 seconds na bentahe overall laban kay Nairo Quintana ng Colombia, papasok sa huling 5 stage Bike Fest. Sa men's tennis, sinimulan na ni Fabio Fognini ang title bid sa Croatia Open. Kagabi ay pinatalsik ng 5th-seeded Italian ang nakadwelong si unseeded Jiří Veselý ng Czech Republic 6-4 at 6-4 upang umabante siya sa second round. 2 beses na nakabreak sa laban si Fognini at napagwagian niya ang 67% na puntos sa kanyang second serve. Target ni Fognini na makasungkit ng ika-4 na career singles title. Sa women's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni Elina Svitolina ng Ukraine sa Istanbul Cup sa Turkey. Kagabi ay lumasap ng upset loss ang smasher sa kamay ni unseeded Magdalena Rybarikova ng Slovakia 6-1 at 6-3 sa opening round. 3 beses na nakabreak si Rybarikova sa opening set bago siya nagdagdag ng 2 pang break sa sumunod na set. Punteriya ni Rybarikova na makapagsubi ng pang-5 WTA Singles Trophy. Sa football, sumanib na sa Spanish club na Atletico Madrid si Montenegrin international defender Stepan Savic. Ito'y matapos na pakawalan siya ng Serie A outfit sa Fiorentina kanina. Base sa ulat, 5-year deal na nagkakahalaga ng 9.7 million ang pinirmahan ng 25-year-old booter sa Atletico Madrid. Inaasahang pupunan ni Savic ang pwestong binakante ni Brazilian defender João Miranda na lumipat naman sa Inter Milan.
At sa athletics, walang katiyakan kung magdedepensa ng 2 titulo si British star Mo Farah sa World Championship sa Beijing, China sa susunod na buwan. Ito'y dahil hindi siya kontento sa kanyang 4th place finish sa 1,500 meters sa Diamond League meet sa Monaco nitong weekend. Ayon kay Farah, plano niya na magpartisipa muna sa 10,000 meters sa World Championships bago niya pag-isipan kung tatakbo pa siya sa 5,000 meters. 2-year-old runner ay namayani sa 5,000 meters sa Diamond League meet sa Lausanne, Switzerland noong 1 linggo kung saan naurasan siya ng 13 minutes and 11.77 seconds. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, may pag-asa bang magkampiyon ng Barangay Ginebra sa pamumuno ni two-time PBA Grand Slam champion Coach Tim Cone? At nagbabalik ang PTV Sport. Hi! The Honorable Men and Women. Haji kami niyo po. Batiin ko lang yung sister ko, si Rose Ann Agosti, tsaka si Ricardo, yung kanyang mister na nasa Croatia ngayon, nanonood ng Croatia Open. Oh, nice. Nakakaingit. Rose Ann Agosti. And her husband, Ricardo. Nasa Croatia. Ricardo. Birthday niya, August. Agosti lang ang apelido. Birthday ni Sina? Yung Ricardo? Hindi, Pantua kasi yung ano niya. Yung dati niyang name. Maiden name. Okay. Kasi Alright. And Agosti, apelido ng kanyang husband. Foreigner ba? Pero yung pero yung birthday niya, hindi Agosto. Iba na. Swerte niya, Croatia. Thanks for the correction. Alright, so nabanggit na, bago na yung style namin. Question of the day, binabasa na namin. Ay, may nagbabasa na. Oo, pero pwede pa rin basahin, sabi ni Floor Director Ruben Castillo. Yes. Sa mga nakamiss nung kanina. Dating porn star. Ito na po ang ating Question of the day. Ayan. May pag-asa bang magkampiyon ang Barangay Ginebra sa pamumuno ni two-time PBA Grand Slam champion Coach Tim Cone? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV_Sport. Aha. Siguro naman mauunahan nila ang Blackwater na mag-champion. O kaya ang Cleveland Cavaliers. Tingin ko mas mauna sila mag-champion kaysa sa Cleveland. Cleveland na yan, Yung sinabi mo ngayon, Oo. Oo, mauuna pa yan. Sa mga gustong tumawag. Sige, tawag ang ating po cellphone number 0936-537-9349. Pero, try uli natin yung audio kasi may kasalanan ako nalaglag ko yung aking ayan, kasi boombox. 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 Boombox stick. Maliit. Batiin ko lang yung sister ko, si Kate, kasi Manang Aw. Nanonood ano sila. kaya try na muna natin? Tingin nyo yung sige, check natin. Habang maaga. Sige, mag-mic test tayo live. Yan may tumatawag agad. Ayan. Sige nga, try natin. Hello. Hello. Good evening. PTV Sports. Sino po sila? Si Mr. Mendoza po. Mr. Mendoza. Sige, Mr. Mendoza, sandali lang Ang floor director, Ruben Castillo. Okay ba yung audio natin? Okay. Okay, Mr. Mendoza ba? Mr. Mendoza, pakibabaan ho ng volume ng ating TV. Okay na daw. Okay, maraming salamat, Mr. Mendoza. Ay, hindi. Joke lang yan. Okay, sige po. Ano pong Question of the day, sagot po. Bilang isang Barangay Ginebra fan, saya ko po. Masaya. Na napunta po sa amin si Coach Tim Cone. Okay. Bakit? Parang nagkaroon po kami napakalaking pag-asa para mag-champion ulit. Napakalaking pag-asa. Gano'n yan? Listen, tanong ko lang gano'n kalaking pag-asa yan? Signal number 3, signal number 2. Gano'n kalaking pag-asa mo, Mr. Mendoza? Parang ramdam ko na po na yung 8 season na wala po championship, magkakaroon na po. Sa tingin mo ba yung coach yung solusyon nun? Yung pagpalit ng coach? Yung solusyon sa problema ng Ginebra? Kasi po nung panahon
ni Alfrancis Chua, doon, simula po nung pinalitan po si Coach Alfrancis, parang yung mga sumusunod na coach, parang yung sumunod po ng coach sa kanya na hindi ko na po naramdaman na parang, ano po ba, ano po ba to? Yung mga coach sumunod sa kanya, parang hindi naman po may problema, parang hindi po nilagama yung mga players. Pero sa ngayon po, kay Coach Tim Cone, umaasa po or nagdarasal ko po na sana siya na po talaga. Okay, Mr. Mendoza, ito, naging coach ng Barangay Ginebra si Jeffrey Carriazo na gumagamit rin ng triangle offense. Triangle offense rin ang master na system ni Tim Cone. Palagay mo, with Coach Tim handling the team, tapos triangle offense pa rin, this time makukuha na nila? Yes, iba po kasi si Jeffrey Carriazo kay Coach Tim Cone. Ika nga po ni Idol L.A. Tenorio, yung kay Jeffrey Carriazo, baby triangle. Pero samantalang kay Coach Tim Cone naman po, masasabi nating senior citizen triangle. Senior? Akala ko labintador yung sasabihin mo kasi. So ayun nga, akala ko paputok yung sinasabi niya. Baby triangle. Opo. Parang ang huli po namin ang huli po namin appearance sa finals kay Coach Alfrancis Chua. Parang ngayon po, nakakaramdam po ako ng napakalaking pag-asa. Ayun. Pero Mr. Mendoza, hindi ka ba nalulungkot sa Pure Foods at ba't ganon? Pinalit, ganon? Tinanggal sa Pure Foods? Nalulungkot naman po para sa mga Pure Foods fans, lalo na po sa mga players. Nabasa ko nga po isang article kay Alfrancis, kay Mike Pingris. Medyo nasaktan daw po siya sa pagkawala ni Coach Tim Cone. Pero kailangan na po namin ng isang henyong coach siguro ito na po yung sagot. Kailangan niya ng isang henyong coach. American? Pinoy? Henyo. Bata? Sige. Pero si Josh Orbistondo po saka si L.A. Tenorio galing po sa kanya. Hawakan. Yes. Kaya excited na sila, no? Sa pagdating ni Coach Tim Cone. Okay. Question pa, Mr. Mendoza? Ano po? Question? May tanong ka pa? Tanong po, siguro po, wala naman po. Pero pwede pong pumatek? Go! Yes. Walang problema. Okay. Binabati ko po lahat ng aking mga kabarangay Ginebra. Alam ko po marami sa ating nagdidiwang ngayon. Yung iba po siguro hindi pa matanggap. Pero sa darating na October or sa pag nasa finals na tayo, maraming manunumbalik na maging fans ulit ng Ginebra. Pero sabi nga ni Boss RSA. Sige. Kasi yung ibang fans pag wala na sa finals ng Ginebra, wala na. Parang kapag nanalo lang, doon lang sila nanonood. Pero unlike sa amin, manalo matalo, mga diehard fans sa katulad, todo suporta pa rin sa Ginebra. Pero yung iba talagang pag nanalo lang, hello Ginebra, pero pag natalo kasi talo, wala na po. So dapat, kumbaga dapat parang kinasal kayo, no? In sickness and in health. Todo support. Correct po. Okay, sige. Mr. Mendoza. Maraming salamat, ha? Apo. Ay, mga mga Ginebras Angels po, binabati ko. Yun, Ginebras Angels. Sa lahat po ng mga players, saka po yung mga teachers, saka mga estudyante po ng San Francisco High School. Okay. Salamat, Mr. Mendoza. Salamat. Thank you po. Okay, Ginebra Angels. Yun, may mga ganun. Si Mr. Mendoza parang napipicture mo nakasmile no? Masaya ako. Nakikita ko yung mga mukha ng Ginebra fans ngayon, parang gano'n. Dati, sir, pwede magtanong, ba't ganun Ginebra? Parang ngayon biglang nabuhayan ng pag-asa. Pero sabi ni Boss RSA, he expects Ginebra to be a formidable team. Kumbaga, wag muna... Formidable team naman yan, pero hindi makuha yung tamang team play. Okay, basa tayo. From Nes Marleyena Bornales, sabi niya, yes, super duper, yes. Go Ginebra, never say die hanggang magtagumpay. Sabi naman ni Kate Pantuan, yes, hard focus equals trophy. From John Paul Diwata, star hotshot yan kahit wala si Coach Tim Cone. From Erkstens, here's the saying,
Chances are big for Ginebra to win and possible a Grand Slam, but if still Ginebra can't win, it's the players who has the problem. From Gerard Kelvin Pascua, wala. Players ang problema, hindi coach. Sabi naman ni Elena Soteo Guray, sana po, I'm hoping for the best, but expect the worst because of another adjustment. Good things happen to good people, and Ginebra players are good people. So, parang sinasabi niya na may chance. Sa sobrang sarap ng pakiramdam ng Ginebra fans, nagiging Inglesero, ha? Oo nga eh. Sige, basa pa. From John Santos, sabi niya hanggat may mga luma sa Ginebra, wala. Si John Santos. Ay, nababasa mo pala. Akala ko di. Sabi ni Weiku. Reiku pala. Pagbabalik ng tunay na kampiyon, Abangan nyo, 3 Grand Slam ang ibibigay ng Ginebra ngayon, darating at sa mga susunod na season. So 9 PBA. 9 PBA titles. Malupit. Malupit, ha? Tinalo pa yung time ni Jordan. Kita mo, hindi pa nakakabalik si Team Cone. Champion na. Sige, basa pa. Okay, galing kay Nelson Bitinho sa mga bully dyan. Marako bull yun. Sa mga bully dyan, baka PTV Sports to. Hindi basta-basta pages, kaya magdahan-dahan kayo dito. Tama ba ako, Miss Meg? Love you, paki-explain. Hehehe. Siyempre, Ginebra yan at kahit anong team pwedeng mag-champ. Oo, tama naman siya. Dapat hindi... Mellow lang. Mellow lang. Ang comments. Sports eh. Di ba dapat sport tayo? Oo. From Rod Bass. Ay, sorry. Sige, Rod Bass. Sige, nabasa mo From Rod Bassett Ramos, malaki ang pag-asa magkampiyon ng Barangay Ginebra. Pero sa palagay ko, hindi pa sa ngayon na kuhanin siya noon ng Pure Foods. Di kaagad nila nakuha ang legal offense. 2 to 3 conference or 1 to 2 years, makukuha na ng Ginebra yan at madodomina nila ang Barangay Ginebra San Miguel, ang ika-5 team na makakuha ng Grand Slam. Okay, at tanggap tayo ng caller. Go. Alright, go. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hi. Yes. Si Mr. X. Mr. X? Bakit ang dami X? Ang daming Mr. Ikaw ba X? yung tatay ni Batang X? X-Men? Mga nagpapakilala sa atin, Mr. Mendoza, Mr. X. Teka muna, yung totoong pangalan, Mr. X. Alam mo, Mr. X. Arit. Ha? Ano? Hello? Pangalan ulit? Reggie. Reggie. Ganda-ganda ng pangalan mo eh. Oo, Mr. Reggie. Reggie, di ba kakapirma mo lang sa Houston Rockets? Ay, sa Detroit Pistons? Hindi, Reggie Jackson pala yan. Anyway, Mr. Reggie, question of the day, sagot. Oo, tingin ko sasabi niya ang Ginebra. Kasi palagay ko naman kaya hindi naman siya ilalagay ni Mr. Ang dyan kung hindi niya kayang yan. Okay, pero tingin mo mga kailan magja-champion ng Ginebra, Reggie? Siguro itong season baka pwedeng pakaisa sila eh. Hindi natin alam kung commissioners o governors eh. Sa 41st season. So para sa'yo, yung Philippine Cup medyo malabo. Oo, kasi yun nasa adjustment period pa yan eh. Kahit nasabihin na natin 3 months pa bago sila sumalang, palagay ko mahihirapan pa sila. Okay. Mahirapan pang mag-adjust. Okay. Okay, may... Pero bilang Pure Foods fan, syempre masakit. Pure Foods fan ka, Reggie? Kaya lang parang nangyari dyan ang nangyari dyan sa Ginebra sa Pure Foods, yung tatay nila inagawan ng daruan yung isang anak para ibigay ito sa isang anak. Hindi, parang sabi, anak, ito muna sa'yo. Dito muna yung isahan. Parang mag-champion to. Kumbaga parang ibinila na lang ng isa pang laruan yung isang anak para maging pantay. Parang pangit ito muna sa'yo kasi Jason Webin eh. Hindi naman. Ito maganda rin to. Ganun.
maganda dito kay... naman ng mabuti yan. Yan. Ang maganda kay Reggie, wala siyang bahid ng kabiteran sa katawan kasi sabi niya may pag-asa mag-champion. So kumaga, in his point of view, may chance na mag-champion. Speaking of dun sa laruan na sinasabi niya, bakit hindi si Jason Webb binigay dun sa isa? Yun ang ano. Mas kailangan kasi nung isa ng talagang subok na. Veteran na talaga. Tapos may iba nagtatanong, ba't daw hindi si Flying A? Iba yung meron kang 18 PBA titles. Diba? 2 Grand Slam. Pagka ito, parang gano'n, wala pa. Okay. Reggie, okay? Pwede magtanong? Ay, sige. May mga trade ba na sa Pure Foods magaganap? Sa ngayon, hindi pa natin masabi, dahil syempre, depende sa yung bagong upong coach, in Jason Webb, at saka kung ano yung pa mga ibang balasa na gagawin. At ang balita ko, yung Pure Food sa rookie draft, naghahanap ng wingman o di kaya slasher na guard. Kasi nagpayag na rin si Thompson na kung siya pa pipiliin, mas gusto niya rin sa Pure Foods Depende sa ano yan, depende sa... Ano bang height Sir Reggie at Sir Dings ni Thompson? Hindi ko masyado pero alamin natin yung background niyan. Si Scott Thompson. Okay? Yun lang naman po, sir. Salamat Alright, po. Reggie, very professional, very good. Magandang ehemplo. Alright. Okay, thank you. Okay, thank you. Alright, and in-email ko si Coach Tim. Kasi tinanong ko, Coach, wala na bang makakapigil? Kung sakasakali na yung paglipat mo sa Hinebra. Tinanong ko Coach, wala. Mapipigilan pa ba? Or sumagot sa akin, video, phone. Ayun. Paparinig ka natin, pakita natin, Boss Ruben, may email daw si Coach Tim. Nag-email sa akin si Coach Tim. Ito sagot niya, kung meron pa ba makakapigil? Okay na. Sige, ito yung sinagot sa atin ni Coach Tim Cone. Walang makakapigil sa amin. Ulit. Isa pa. Ito sagot ni Coach Tim. Isa pa. Kaya walang makakapigil sa amin. Walang makakapigil sa amin. Wala raw talaga. Wala talagang makakapigil. So talagang tuloy na si Coach Tim Cone sa Barangay Hinebra. Tama na yan. Hanggang doon ba naman? I-post mo na yun, i-share ko. Hanggang sa sports. Porn star Ruben. Okay na, babay na. Suspended na tayo. Ang ganda na. Salamat. Ang ganda na So maraming salamat sa ViewBlends. Please visit them at www.facebook.com/ViewBlendsPH, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Different of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yung mga, pabebe tuloy. Batiin ko yung Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Salamat po sa inyo lahat dyan. Sa Camino family, City, Misamis Occidental. At syempre mo, salamat kay Mama, I love you, kay Papa, I love you, kay Ginger at Rosan, and to Miss Isa, I love you. Kate, Pat. Ang papilito ni Ford? Si Rich Ford? Rich Ford, ano papilito ni Ford? Nalimutan ko yung apelido ni Rich Ford, si Ford. Anong apelido ni Ford? Rich Ford Luciano. Congratulations. Ganda nung ginawa niyang si Ford. My wife, Winnie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. At Sports Radio Family, maraming salamat. Coach Tim, maraming salamat sa email mo sa akin. At dito kami PR mamaya, 9 to 10. Maki-play mo. Hindi, Hindi kita yung graphics. Okay, and happy birthday din, belated sa aking pamangkin na si CJ Hiron. Speaking of birthday, happy birthday to my brother, Franco Camino. I love you, brother. Ako po si Dennis Principe. Megsioso. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports. Bye-bye.